Naikuyom ko ang palad ko dahil tama siya. Hindi ko pa talaga narinig na nagsabi sa akin si Arcos ng I love you. Palagi niya sinasabi sa akin na special ako at gusto niya ako. Tinatawag niya akong mahal, pero ang salitang mahal kita ay never ko pang narinig mula sa kanya. Kahit pa inaangkin niya ako lagi at lalo na noong nag-propose siya sa akin ay wala akong narinig mula sa kanya. Alam mo, hindi mo pa kilala si Arcos. Marami ka pang hindi alam sa kanya, Mori. Bata ka pa kaya mabilis ka lang niyang nauto. Pero nakakahiya, 'di ba? Inaanak ka tapos karelasyon ka niya? Nakangiting sabi niya sa akin. Ano pa bang hindi ko alam? Sabihin mo na. Sabihin mo ng mga paninira na gustong gawin. Ang mga kasinungalingan mo, utos ko sa kanya habang pinipilit ko sarili ko na maging matatag. Ayaw kong ipakitang naapektuhan na ako. Hindi ko maintindihan ang sarili ko dahil hindi naman ako ganito. Hindi ako mabilis maapektuhan pero kayang-kaya ni Jesusa. Are you sure? Gusto mo ba talagang malaman? Natatawa na tanong niya sa akin. Sabihin mo na para matapos ka na sa mga kalokohan mo. Parang ayaw ko na kasi baka umiyak ka at hindi mo kayanin. Naawa ako sa iyong bigla, sabi niya sa akin habang mahingiti sa labi. May panakanakan dumadaan pero hindi naman sila nakatingin sa aming dalawa. Mas maawa ka sa sarili mo. Desperada. Inis na ako sa kanya pero tumawa lang siya. You're wasting my time. Sabi ko sa kanya at tumalikod na ako. Alam mo kung bakit nasira ang marriage namin ni Arcos? Or should I say, ang sumira sa pagsasama naming dalawa. Kilala mo siya. Kilalang kilala mo. Dahil walang iba kung hindi ang wala akong pakialam. Mariin na sabi ko. Kahit pa ang daddy mo? Tanong niya sa akin ay kinagulat ko. What did you say? Tanong ko sa kanya. Sabi mo wala kang pakialam. Pero inuutusan mo kung ulitin ko, sabi niya sa akin. Say it again. Ang daddy mo. Nakangiti pa siya habang nakatingin sa akin. Huwag mong idamay ang daddy ko dito, galit na sabi ko sa kanya. Hindi ko siya dinadamay dahil damay naman talaga siya. I'm just telling the truth. Ang daddy mo ang dahilan kaya kami naghiwalay ni Arcos. Siya ang third party sa relasyon namin. At si Arcos, he's just using you. Naghihiganti lang siya sa'yo, Dad. You're lying. Stop this nonsense. Lying? Ask your boyfriend para siya na mismo magsabi sa'yo ng totoo. Sabi niya sa akin kaya lalo akong nainis. Mabilis akong lumapit sa kanya at sinampal ko siya ng malakas. Huwag mo idamay ang daddy ko sa kahibangan mo. Tumaas na talaga ang boses ko. It's up to you kung maniniwala ka sa akin o hindi. Basta alam ko na hindi inosente ang daddy mo. At si Arcos, ginagamit ka lang niya. Naghihiganti lang siya sa'yo. Galit na sabi niya sa akin. Wala ka na bang maisip na dahilan para pati ang nananahimik ko na daddy ay idadamay mo? Ang sama mo? Ang sama mong tao? You're a witch, desperate liar. Sabi ko sa kanya at iniwan ko na siya. Naglakad na ako palayo sa kanya. Ayaw ko na marinig ang mga kasinungalingan niya. Kasi nasasaktan ako. Nasasaktan ako at natatakot na paano kung totoo ang mga sinasabi niya. At paano ko ba malalaman kung nagsasabi siya ng totoo? Paano ko itatanong kay Arcos ang tungkol sa bagay na to? May lakas ba ako ng loob na itanong sa kanya? Sunod-sunod na tanong ko sa sarili ko kasi ngayon pa lang ay nasasaktan na ako. Wala pa akong balak na umuwi dahil gusto ko munang mapag-isa. Hindi ko alam kung saan ako pupunta hanggang sa nakarating ako sa sementeryo. Wala sa sarili na nakarating ako dito sa puntod ng daddy ko. Daddy, umiyak na tawag ko sa kanya. Daddy, ano po bang totoo? Talaga bang ikaw ang naging dahilan kaya sila naghiwalay? Sa tingin mo mahal kaya ako ni Arcos? Kasi kung mahal niya ako, sana narinig ko mula sa kanyang salitang I love you. O hindi kaya mahal kita. Pero tama si Jesusa, never siyang nag-I love you sa akin. Umiiyak na bulalas ko. Ang sakit, Daddy. Ni hindi ko alam kung anong bang paniniwalaan ko ngayon. Kasi sa totoo lang, nahihirapan ako. Nagtatalong puso't isipan ko ngayon. Takot ako. Takot ako na alamin na totoo kasi minahal ko na siya. Mahal ko na si Arcos, Daddy. Mahal ko na siya kaya natatakot ako ngayon. Napahagulhol na talaga ako. Ang sakit ng puso ko kahit pa hindi ko alam kung totoo ba ang lahat ng ito. Kinakausap ko ng paulit-ulit ang daddy ko. Umilaw ang phone ko kaya naman may nag-pop up na text message. Unknown number. Malalaman ng lahat na pumatol ka sa ninong mo at masisirang pangalan niya sa lahat. Matatalo siya sa eleksyon. Masisira ang buhay niya.
Basa ko sa text message. Me, shit you. Reply ko dahil alam ko si Jesus ang nagpadala sa akin ng mensahe. Walang iba ko, hindi siya lang. Alam ko na gagawin niyan lahat para sirain kami ni Arcus, kaya kailangan ko sabihin kay Arcus to. Para alam niya ito kasi kailangan. Baka bigla niyang sirain ang pangalan ni Arcus, lalo nang papatakbo rin ng ama ni Jesus at kalaban to ni Arcus. Daddy, aalis na po ako. Sana po hindi totoo ang mga sinabi ni Jesus. Sana po wala kayong kinalaman sa nangyari. Kasi masasaktan po ko at ayaw niyo yun, hindi ba? Ayaw niyo na masaktan ako. At isa pa, hindi ba? Pinagkatiwala niyo ako sa kanya kasi siya ang kaibigan mo. Hindi mo naman ako ibibigay kay Arcus ng walang dahilan, hindi ba? Gusto mo lang na alagaan niya ako, hindi ba? Umiiyak na tanong ko sa puntod ng daddy ko. Pinunasan kong luha ko bago ako lumabas dito sa sementeryo. Nagabang ako ng masasakyan pa uwi. Pagdating ko ay nakaabang sa may pinto si Arcus. Naglakad siya at sinalubong niya ako ng isang mahigpit na yakap. Saan ka galing? Tanong niya sa akin. Nagpahangin lang ako. Sagot ko sa kanya. Okay ka lang ba? Tanong niya sa akin. May dapat ba tayong pag-usapan? Okay, akyat na tayo sa itaas. Malumanay na sabi niya sa akin. Hawak niyang kamay ko at habang paakyat kami ay pasimple kong pinunasan ng luha ko. Ayaw kong umiyak pero traidor ang mga luha ko kasi ayaw nilang tumigil hanggang sa nakarating na kami sa silid namin. Punasan ko man ay papatak pa rin siya. What happened? Why are you crying? Nag-aalala na tanong sa akin ni Arcus. Si Jesus, alam na niya. Alam na niya na may relasyon tayo at balak niya itong gamitin laban sa'yo. Umiiyak na saad ko. Nakita ko na nagulat siya sa sinabi ko. May sinabi siya sa akin pero Arcus, may tanong ako sa'yo. Gusto ko na maging totoo ka sa akin. Gusto ko na sabihin mo sa akin ng totoo. What are you talking about? I want you to be honest. Hindi ba mabuti kang tao? Hindi mo kaya magsinungaling sa akin? Fiancé mo ko, hindi ba? Gusto mo kong pakasalan, hindi ba? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Mori, hindi kita maintindihan. Ano bang gusto mong sabihin? Anong gusto mong itanong? Tanong niya sa akin. Gusto mo kong pakasalan pero ano? Pero mahal mo ba ako? Lakas loob na tanong ko sa kanya. Mori, sagutin mo ko Arcus. Mahal mo ba ako? Tanong ko ulit sa kanya. Kailangan ko pa bang sagutin yan? Tanong niya rin sa akin. Oo, kailangan mo sagutin. Kailangan ko na sagot mo. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Nakatingin na siya sa akin at hindi nagsasalita. Habang ako umiiyak at sobrang kinakabahan, hindi ko alam kung ano nga bang isasagot niya sa akin. Natatakot ako kapag ibang narinig ko sa nais ko na ibigay niya sa akin. Pero gusto ko talagang malaman mula sa kanya na mahal niya ako. Na mali ang mga sinabi sa akin ni Jesus kasi hindi ko talaga kaya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi mo ba ako mahal? Bakit hindi ka man lang nagsasabi sa akin ng I love you? Mori, malumani na sambit niya sa pangalan ko. Totoo ba? Totoo bang sinasabi ni Jesus Totoo ba na hindi mo talaga ako mahal at ginagamit mo lang ako? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Ano pang mga sinabi niya sa'yo? Tanong niya sa akin. Sagutin mong tanong ko at huwag mo kong tanungin. Simple lang naman ang tanong ko sa'yo. Bakit bang hirap para sa'yo na sagutin? Mahirap ba talaga na sagutin ang simpleng tanong ko sa'yo? Hindi kita yayayain ng kasal ko, hindi kita mahal. Mahal kita. Mahal kita, Morissette. Sagot niya sa akin habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Pero bigla rin siyang umiwas kaya nasaktan ako. Pakiramdam ko'y napilitan lang siya na sabihin na mahal niya ako. Na nagsisinungaling lang siya sa akin. Si Daddy. Si Daddy ba talaga? Siya bang dahilan kaya kayo naghiwalay ni Jesus Ang daddy ko bang rason? Lakas loob na tanong ko sa kanya. Siya rin bang nagsabi sa'yo? Si Jesus din ba? Tanong niya sa akin na parang galit siya. Siyang nagsabi sa akin. Sinabi niya sa akin ang lahat. Sinabi niya sa akin ng daddy kong sumira ng pagsasama niyo. Sagot ko sa kanya. Nakatingin lang ako sa kanya para siyang hindi mapakali. Ano ba talagang totoo? Ang daddy ko ba talaga? Answer me. Tanong ko sa kanya. Mori, please, stop this. Sabi niya sa akin. Siya? Kaya ayaw mo nang pag-usapan natin? Kasi tama si Jesus Ang daddy ko nga. Umiyak na tanong ko at bigla na lang akong napaupo sa sahig. Tell me, gumaganti ka ba sa kanya? Ginagamit mo lang ba talaga ako? Naghihiganti ka lang at hindi mo talaga ako mahal? Ako ang kabayaran sa kasalanan niya sa'yo. Kasi never ka pang nagsabi sa akin na mahal mo ako. Hindi ko malang narinig na sinabi mo sa akin na mahal mo ako. Wala akong matandaan. Sabi ko sa kanya. Are you questioning my feelings? Ang pagmamahal ko sa'yo?
Sa tingin mo ba talaga ay pinaglalaruan lang kita? Yan bang tingin mo? Sa tingin mo gumaganti ako dahil sa ginawa ng daddy mo? That's bullshit, Mori. Kung gusto ko talagang gumanti sa daddy mo, sana noon pa. Pero hindi ko ginawa. Sabi niya sa akin na lalo nagpaiyak sa akin. You lied to me. Hindi mo sinabi sa akin. Hindi mo sinabi na ang daddy kong dahilan. Yes, I lied to you. Kung pwede ko nga lang ibaon na lang sa hukay ang lahat ay gagawin ko lang. Dahil ayaw ko malaman mo. Dahil mahal kita at kinalimutan ko na yun. Dahil tapos na yun at ayaw ko nang maalala pa. Kung ano man ang sinabi sa'yo ni Jesusa ay ikaw ang nakakaalam. It's your choice. Kung maniniwala ka sa kanya. Hindi na ako bata para makipaglaro pa sa'yo. I'm serious, Mori. At ang daddy mo matagal ko na siyang pinatawad. Sa maniwala ka man o hindi, sabi niya sa akin, ako naman ay hindi ko na alam ang gagawin ko. Umiyak na lang ako ng umiyak. Ang sakit sa puso ko sa nalaman ko. I want to be alone. Sabi ko sa kanya, okay. Sabi niya at lumabas siya sa silid namin. Nakaupo pa rin ako sa sahig at nakahawak sa dibdib ko. Ang sakit ng puso ko na para bang hindi ako makahinga. Nasasaktan ako sa katotohanan na tama sa Jesusa. Pero mas nasasaktan ako dahil ang daddy ko palang dahilan ng paghihirap niya. At mahal niya ako dahil lumabas na mismo sa bibig niya. Ayaw niya sabihin sa akin dahil mas gusto na lang niyang kalimutan ng lahat. Daddy, ano gagawin ko? Ano? Umiyak na tanong ko sa ama ko na alam ko hindi ako sasagutin. Bakit po? Bakit mo sinaktan ng best friend mo? Bakit sa lahat ng tao ay bakit siya pa? Umiyak na tanong ko. Wala na akong lakas na tumayo at hinayaan ko sarili ko na umiyak ng umiyak. Gusto kong ilabas itong sakit na nararamdaman ko. Alam ko na hindi ito mawawala pero sana kahit papano ay mabawasan. Paano ko haharap sa kanya? Paano ko haharap kay Arcus? Paano ko haharap sa pamilya niya, lalo na si Ashley? Nagising ako na nakahiga na sa kama namin. Ang huling naalala ko ay nakahiga ako sa sahig kagabi. Siguro binuhat niya ako papunta dito. He really cares for me at doon ako mas lalong nahihiya. Lalo na ngayon na dito ako sa bahay niya. Hindi ko alam kung papasok ba ako ngayon, lalo na't first day ng OJT ko. Good morning, Mom. What happened po? Naputol lang masayang pagbati sa akin ni Ashley. Alam ko na nagtataka siya dahil namamagang mga mata ko at medyo malat ang boses ko. Okay ka lang po ba? Inaway ka po ba ni Da? Okay lang ako, baby. Hindi po ko inaway ng daddy mo. Ayaw ko mag-breakdown sa harapan niya kaya pinigilan ko sarili ko. Baka kasi bigla rin siyang umiyak. Ayaw ko siyang idamay sa usaping ito dahil wala naman siyang kinalaman. Ang nangyari sa amin ni Arcus ay sa amin lang na dalawa. Bakit po namamaga ang eyes mo? Nanood po kasi ako ng movie kagabi tapos nakakaiyak yung pinapanood ko. Sagot ko sa kanya. Next time po, Mommy, huwag ka nang manood ng ganun kasi iiyak ka lang. Mababawasan pong kagandahan mo. Sabi niya sa akin. Opo, baby, hindi na po dahil last time na yon. Kain na po tayo, sabi niya sa akin. Baby, wala ka bang pasok ngayon? Wala po, Mommy, ikaw po. Meron, baby, pero baka hindi na muna ako papasok. Masama kasing pakiramdam ko, sabi ko sa kanya. Sasabihin ko po kay daddy na, baby don't, busy ang daddy mo at marami siyang ginagawa ngayon. Kaya ko naman. Huwag na nating abalahin ng daddy mo, sabi ko sa kanya. Okay po, ako na lang mag-aalaga sa'yo. Ikaw ang bahala, baby. Pero wala pa akong ganang kumain, sabi ko sa kanya. Okay po. Lumabas na muna siya at naiwan ako dito sa room namin ni Arcus. Gusto ko na namang umiyak pero hindi pwede, lalo na't makikita ko ni Ashley. Ayaw ko na makita niya akong ganito. Kinuha kong phone ko, tumawag ako sa classmate ko. Sinabi ko sa kanya na hindi ako papasok ngayon. Alam ko na kailangan kong pumasok sa OJT. Pero hindi ko kayang lumabas dito sa room na to. Gusto kong dito lang ako. Kahit nga makita si Arcus, hindi ko kaya. Ano ba? Ano bang gagawin ko sa buhay ko ngayon? Tanong ko sa sarili ko at may buti na luha ang pumatak mula sa mata ko. Arcus POV. Gov, ngayon po magsisimula ang OJT ng mga student doon sa university. Sabi sa akin ng sekretary ko. Okay, sagot ko sa kanya. Pero wala po si Miss Mori, absent daw siya. Sabi niya sa akin, sige, lumabas ka na. Okay po, tawagin niyo na lang po ako kung may ipag-uutos kayo. Nang makalabas na siya, napasandal ako sa swivel chair ko at hinilot kong ulo ko. Dahil biglang sumakit. Alam ko na nasaktan si Mori, alam ko na nasaktan ko siya. Naiintindihan ko siya dahil tama siya. Hindi ako nagsasabi na mahal ko siya. Pero mahal ko talaga siya, takot lang ako.
Takot na ako magsabi ng salitang I love you. Simula nang niloko ako ni Jesus ay parang naging trauma na sa akin ang salitang yon. Silang dalawa ng best friend ko, pero alam ko na hindi yun sinasadya ng kaibigan ko. Kilala ko siya. Alam ko na biktima lang siya, na ginamit lang siya ni Jesus para saktan ako. Dahil hindi talaga niya ako minahal noon. Kagabi ramdam ko si Mori, kung ako lang ang masusunod talagang ibabaon ko ng nangyari dahil ayaw ko nang malala pa to. Kaya hindi ko sinabi sa kanya, kaya ako nagsinungaling sa kanya at hindi ko yun pinagsisisihan. Dahil mahal na mahal ko si Mori at labas siya sa kung anuman ang mangyari sa past relationship ko. Hindi rin totoo na naghihiganti lang ako sa kanya, ni minsan hindi pumasok sa isipan ko na gumanti. Dahil ang totoo ginagawa kong lahat para lang hindi malaman ng anak ko nangyari sa amin ng mommy niya. Kaya noon sinisikap ko na maging civil kami ni Jesusa, kahit pang totoo ayaw na ayaw ko sa kanya, na pinandirihan ko siya, kaya kung ano man ang mga sinabi ni Jesusa kay Mori ay walang katotohanan ng lahat ng iyon. Pag alis ko kanina ay nasaktan ako dahil alam kong buong gabi siyang umiyak. Hinayaan ko siya dahil gusto niyang mapag-isa. Ayaw ko ring ipilit na ipaintindi sa kanya dahil alam kong nabigla siya. She needs a space and I respected her. Nagring ang phone ko kaya naman sinagot ko to. Daddy, si Ashley pa lang sa kabilang linya. Hello sweetie, sabi ko sa kanya. Daddy, mommy's not feeling well. Simula po kanina hindi rin pa rin siya kumakain. Hindi rin po siya pumasok sa school. Daddy, I worried po. Mukha po may problem si mommy. Please daddy, uwi ka na po. Mommy needs you. Sabi sa akin na anak ko. Okay sweetie, uwi na ako. Thank you po daddy. Tamang anak ko, kailangan ako ni Mori. Hindi ko siya pwedeng pabayaan dahil mahal ko siya. At hindi niya ako pwedeng iwan. Hindi siya pwedeng umalis. Ngayon ako takot na baka bigla niya akong iwan. Hindi ko kayang wala siya sa buhay ko. Lunod na ako sa pagmamahal niya at hindi ko na alam kung paano ako makakaahon sa kanya. Nagmamadali akong lumabas sa opisina ko para umuwi. Kahit pa may pupuntahan kami mamaya ay kinansel ko para sa kanya. Pagdating ko sa bahay ay nag-alalang mukha ng anak kong sumalubong sa akin. Daddy, hindi pa rin po siya lumalabas sa room niyo. Sweetie, just let your mommy rest. Magluluto muna ako ng food niya. Sabi ko sa anak ko, okay po daddy. Pumasok ako sa kusina para magluto ng soup kahit pakabado ako kung magugustuhan ba niya o hindi. Pero nagluto pa rin ako. Kasama ko si Ashley at sinabi niya sa akin ang sinabi sa kanya ni Mori. Nagpapasalamat ako dahil itinuturing niyang anak ang anak ko. Kaya mas lalo ko talaga siyang minamahal at nagsisisi ako sa mga salitang binitawan ko sa kanya noong nakaraan. Alam ko na nasaktan ko siya, hindi ko yung sinasadya, marami lang akong problemang inaayos. At isa pang pagbabanta sa akin ni Susang sasabihin niya kay Maureen totoo. Apektado ako dahil takot ako. Pero sinabi niya rin pa talaga ang totoo sa babaeng mahal ko. At yun ang pagkakamali niya. Kailangan kong gawa ng paraan na hindi madami ang dalawang babaeng mahal ko sa mundong ginagalawan ko. Alam ko na murming lumaban ang ama niya, kaya ngayon pa lang pinag-iisipan ko ng dapat kong gawin. Nang matapos na ako magluto ay nag-ipon ako ng lakas ng loob para pumasok sa room namin. Morris POV, bumukas ang pinto at pumasok si Arcos na may dalang tray. At umuusok to, sa tingin ko'y pagkain ng dala niya. Naamoy ko to kaya naman nakaramdam ako ng gutom. Bigla ako natakam sa dala niyang pagkain. Hindi ka pa raw kumakain, sabi niya sa akin. Hindi ako gutom, pagsisinungaling ko sa kanya. Really? Buong araw kang hindi kumakain tapos hindi ka gutom? Ibalik mo na yan sa kusina dahil hindi ako kakain. Kumain ka, utos niya sa akin. Hindi ako gusto. Stop lying dahil halatang halata ka. Sabi niya sa akin, bakit mo ba ako inaalagaan? Bakit nga ba? Masungit na sagot niya sa akin. Huwag mo akong alagaan. Gusto ko nang bumalik sa kondo ko. Ayaw ko na dito. Gusto ko doon. Gusto ko mapag-isa. Iiwan mo ko? Naniniwala ka kay Jesusa? Hindi mo ba talaga naramdaman ang pagmamahal ko sa'yo? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Arcos kasi mababaw lang tingin mo sa pagmamahal ko sa'yo, Mori? Tanong niya sa akin. Hindi sa ganon. Hindi ko lang talaga kaya. Hindi ko kayang ituloy ito dahil naalala ko ng dati kong naging dahilan kaya ka nasaktan. At ikaw, hindi mo ba ako sinasaktan? Marami pang babae na mas karapat dapat sa'yo at hindi ako yon. Hindi akong para sa'yo, Arcos. Umiyak na sabi ko sa kanya. Wala ka rin pinagkaiba sa ama mo. Sasaktan mo rin ako. Mas naniniwala ka pa kay Jesusa kaysa sa akin? Siguro nga hindi ako kamahal-mahal. Mahirap nga talaga siguro akong mahalin kaya niyo ako sinasaktan. Sabi niya ni kinadurog ng puso ko. Hindi totoo yan. Hindi ka mahirap mahalin. Don't say that, sabi ko sa kanya. Pero pinaparamdam mo sa akin ngayon na hindi ako kamahal-mahal. Na gano'n lang kadali para sa'yo na iwan ako. Takot ako na bumagsak ka dahil sa akin.
Nahiya ako sa ginawa ng daddy ko sa'yo. Pag-amin ko sa kanya. Kaya naman kitang ipaglaban kung gusto mong hindi na ako magpapatakbo. Mamumuhay na lang tayo bilang isang pamilya. Lahat naman kaya kong gawin para sa'yo. At alam mo, nagpapasalamat ako sa ginawa nila sa akin kasi nakilala kita. Nakasama kita at minahal kita. Kaya bakit? Bakit mas pinipili mo na iwan ako? I'm sorry, Arcus. I'm really sorry. Umiiyak na sambit ko. Shh, don't cry. Magiging okay ang lahat. Alam ko na nabigla ka sa mga nalaman mo, pero sana magtiwala ka sa akin. Magtiwala at maniwala ka sa akin. Kasi mahal kita. Mahal na mahal kita, Mori. Sorry kung naramdaman mong hindi kita mahal. Tingin ko kasi mas okay na iparamdam ko sa'yo kaysa sa sinabi ko. At hindi ko napansin na masasaktan kita. Mahal din kita. Mahal na mahal, Arcus. Umiyak na sabi ko sa kanya. Magtiwala ka lang sa akin. Magiging maayos ang lahat. Huwag kang matakot kasi nasa tabi mo ko. Sabi pa niya sa akin. Tinatanong ko sarili ko kung deserve ko ba to. Kung okay lang ba talagang kalimutan namin ang lahat. Kung talaga bang magiging masaya kami. Mabilis ko siyang niyakap. Alam ko na nasaktan ko siya at tama siya na kung iiwan ko siya wala akong pagkakaiba sa daddy ko. Hindi totoong mahirap siyang mahalin. Kasi totoo sobrang bilis ko lang siyang minahal. Kung ako man ang kabayaran ng kasalanan ng daddy ko ay buong puso ko itong tatanggapin. Manatili ako sa tabi mo, mahal, bulong ko sa kanya. Anong buhay kaya ang naghihintay ngayon kay Mori at Arcus ngayong nalaman na ni Jesus ang relasyon nila? Magamit kaya niya ito sa kandidatura ni Arcus? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.